Kanina pa tayo late sa klase. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng matatag at tapat na pamamahayag. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana pinasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po sama-sama muli dito po sa ating programang Konektado. Member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Ang atin hong pag-aaral ngayong weekend, tutuloy po natin in relation sa atin hong pag-maximize ng gamit ng taong 2026. Sabi nga natin, hindi tayo pinatawid ng Panginoon to this year nang wala lang. No? Lagi nating isipin purposeful ang Panginoon. When He gives you a specific opportunity and opening, there's a reason for it. No? So, kailangan po natin pakinabangan. So, let's talk about yung time for change. No? After pag-usapan natin yung outlook, pinag-usapan natin yung pause and reflect. Ngayon naman po, yung pangangailangan ng pagbabago. Sabi nga natin, tayo po ay mga beings of, sabi nga, of growth and development. Sana nga, yung mga natural na paglago natin, no, ay magawa natin gracefully. Ibig sabihin yung pag-edad kasi, then kahit ayaw mo, talagang tatanda ka. Pero yung mga bagay that needs to be addressed, no, yung mga intentionally kailangan gawin, yung paglago, pag-develop, pag-mature, those are things na kinakailangan po nating tugunan ng sadyaan. Hindi po yan nangyayari ng automatic. So, yan po ang ating bibigyan ng pansin. Paano ba ako mag-change for the better? Now, pag-usapan natin yung reason bakit may changes. No? Baka may hindi maganda, kailangan ayusin. So, change is needed. On the other hand, baka naman okay lang yung kalagayan mo. And yet, naniniwala ka na meron pang furtherance. No? Ibig sabihin, meron pang pwedeng pagdalhan ng Panginoon sa'yo. You can still maximize the potential na pinagkatiwala ng Diyos. And so, you would like to upgrade. And that's also a change. So, tingnan natin, no? Meron akong picture dito ng caterpillar turning into a butterfly. Di ba alam niyo yung word na metamorphosis? Na yung caterpillar, ang totoo nun, medyo odd looking. No? Hindi ko kagandahan tingnan kasi nga, medyo kakaiba siya. No? Ang iba nandidiri nga dyan. So, pag sinabi natin caterpillar, minsan yung higad, no? Sa form of a caterpillar. Tapos pag nag-spin ng cocoon, ang lalabas pagkatapos would be a butterfly. No? So, yung caterpillar ay hindi magandang tingnan and a little bit destructive. Dito ho sa aming maliit na mga halamanan sa bahay, kinakain ho ng caterpillar yung mga dahon. Yung aking inaalagang isang halaman, naubos yung dahon. Kala ko patay na, buti nagbabalik yung mga dahon. Ang butterfly is different. No? It's very helpful sa pollination ng mga halaman. Ang itsura din ng butterfly is beautiful. No? Kaya minsan ang hirap intindihin na yung caterpillar turns into a butterfly. Kung hindi ka na-educate tungkol dyan, parang paano nangyari yun? Yan yung tanong natin. But that's the change that happens. No? So, yan yung tinatawag nating ang change pwedeng gradual, mabagal, pwedeng abrupt, biglaan. Pero merong naging transformation. May mga synonyms daw ang change. Number 1, adjust. Number 2, shift. Number 3, transform. Number 5, transition. And number 6 ay yung number 5 is modify. So ito po yung ilan sa mga words na pwede nating sabihin nagre-represent ng pagbabago. So pag pinag-usapan natin yung adjust sa tao, di ba? You adjust yung iyong behavior, you adjust yung iyong character. Sa shifting, mindset, no? Yung maling pananaw, sinishift mo yan sa mas magandang pagtingin, magandang paniniwala. Transform, yung kagustuhan nating mabago. No? Dati hindi maganda, ngayon gusto na natin maganda na yung
magiging kalagayan. So gusto mo ng transformation. Dati masama, ngayon gusto mo mabait. Yan transformation. Transition, di ba? Usually yung transition also in relation to upgrading. So merong jump, no? Merong mga tinatawag nating changes. And then yung modify. Yung basic unit, pag minodify mo, lalagyan mo ng mga accessories, i-upgrade mo siya, makikita mo yung tinatawag nating development or yung change. Di ba? Ngayon, usong-uso yung mga sasakyan, minomodify. Dating tahimik, pinaiingay, no? Kaya nga minsan nakakagulo. Pero of course, depende yan kung bakit mo gusto ng tunog or lack of it. No? Meron naman mga pinagaganda yung forma. Yan, no? Kaya iba, binabago yung pintura. Okay, nilalagyan ng mga, sabi nga natin, dekorasyon. Yan. So, you're accessorizing. And when you modify it, nagkakaroon niya ng change. No? So, ganun din sa buhay ng tao. We're modifying. So, ito ako, paano ba ako mamamodify? So, basic unit is me. Pero pag ako ay nag-aral, meron akong panibagong learning. So, yung aking pagkatao ay may bagong pagkatuto. Ako pa rin yung tao, pero mas maalam na. So, pag sinabi naman natin ako ay natuto ng skills, so, ako pa rin yung tao, pero meron akong alam na gawing hindi ko dati alam o hindi ko dati kaya. Character, ako ito, pero pag nag-change, magkakaroon ng transformation in a sense na yung mga hindi maganda na filter out, yung magaganda naman na idagdag. So, it's an improved version of myself. So, yan yung modifications. Ang ganda ng talata na Ephesians 4:22 to 24. Kasi ito po ay nagpapahiwatig na maging sa banal na kasulatan, yung change is expected. Actually, it's a necessity. No? Kaya nga, pinaprompt tayo ng Panginoon towards the direction of yung change or transformation. Ito sabi ni Apostle Paul. Again, Ephesians 4:22 to 24. Put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires. And put on your new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Isang tabi mo na daw ang lumang pagkatao mo, nakabilang sa dati mong uri ng pamumuhay na mali o masama. No? Dahil nga sa mga mapanlinlang na mga pagnanasa nito. Ngayon daw ay isuot mo yung iyong bagong pagkatao. Nilikha sa wangis ng ating Panginoon, sa katotohanan, katwiran, at sa kabanalan. So, ibig sabihin, may difference. Kasi itong mga taga-Ephesus, no, being a province din ng Greece, marami hong mga ways of life na normal sa kanila. Nakasanayan ng kanilang buhay, part ng culture. Pero hindi okay sa harapan ng Diyos. So, it has to be changed. Yung tao should let go of certain things na hindi ayon sa nilalatag ng salita ng Panginoon. So yung mga elements na would cause you to sin, elements that would cause you to go against God's commandments, yan, you let go of those things. And this time, you pursue yung mga bagay na hinahanap ng Panginoon like yung righteousness, pagiging matuwid, and holiness, yung pagiging banal. Yan ho yung pamumuhay ngayon sa direktiba ng salita ng Diyos. So may pagkakaiba. Ang isang salita na I think maganda rin po nating mapag-aralan is the word metanoia. Ito po ay isang Greek word. No? Yung spelling niya, M-E-T-A-N-O-I-A, metanoia. Ang ibig sabihin po nito is the journey of changing one's mind, heart, self, or way of life. O sa isang spiritual na meaning, to turn from darkness and face the light. No? Ganda. So, ang pagbabago pala ay hindi lang siya basta-basta. It starts with the mind. No? Kaya sa Biblia, do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. No? Kasi yung isip, kung anong mga nakalagay dyan, nagiging paniniwala. At yung paniniwala na yun yung ina-apply natin sa ating buhay. So, kung halimbawa mali yung naging paniniwala, kailangan palitan. Nabuhay ka sa sinungalingan, dapat lagyan ng katotohanan. Kung naturuan ka ng baluktot, dapat mailagay yung mga matutuwid na mga prinsipyo. At pag nabago yung isip, kinakailangan yung puso ay sumama. Bakit? Yung nalalaman mo, para may pamuhay mo, kinakailangan yung puso. Kasi nandun yung will, kagustuhan.
And then of course, yung pagkatao mo o yung pamamaraan ng iyong pamumuhay, mababago yan. No? Kaya from the inside out. No? At yun nga, from a spiritual meaning, ang ganda naman. From darkness, ibig sabihin ko ang pinanggalingan ay madilim, masama, hindi maganda. And face the light. Ngayon naman ay magiging maliwanag, banal, at yun nga, yung nasa kalooban na ng Panginoon. Yun yung kagustuhan natin. May mga tao who would change for the worse. No? Maganda na yung kalagayan ng buhay. Nagkaroon ng maling kasama, maling interes, at maling mga gawain at desisyon. Pasama. Pero may mga tao naman, mula dun sa napasama, yung change ay nandoon sa pag-inam, pagbabago at pagganda ng kalagayan. Kaya nga, yun yung metanoia. No? So, ang binibigay unawa sa atin dito ay yung kagustuhan ng Panginoon na tayo po ay magbago sa pag-inam, magbago sa ikabubuti, magbago na maging mas maganda. Alam niyo, pag sinasabi nating change, hindi pwedeng kagaya talaga ng dati. No? Kasi in relation to direction, talagang ibang-iba. Halimbawa, yung old way mo, merong ano yan may patterns yan. Diba? May mga habits kang ina-apply, may ginugusto ka na hindi maayos. Sa aking life as a pastor, sa 30 years ko sa ministry, ang dami mo rin mga napapayuhan. No? Na talagang may direction sila. Minsan tingin nga nila okay. Yung iba naman, binibilog din ng mga kasama. Hindi, okay lang yan. Wala kang dapat baguhin. Kaya lang, napapahamak na, napapasama na. At yan, kinakailangan mong kausapin. May mga times, pinapakausap sa iyo ng mga authority figures like yung parents nila, guardians nila, kakilala nila. No? Kasi yun nga, minsan yung kanilang pag-iisip at ginagawa, hindi lang nakakasakit sa kanila at nakakasama, nadadamay pati yung iba. Yung mga taong concerned sa kanila o yung mga taong part ng buhay nila. So, may old way. Talagang matagal na proseso. May mga times yung pagkausap, kailangan mo rin magkaroon ng patience. At tingnan mo rin kung effective ka bang kausapin. Kasi minsan pag hindi, sasayang lang kayo pareho ng panahon. Ikaw ay pagod na kasasabi ng dapat. Siya naman pagod na kare-resist sa yung sinasabi. Pero may mga times you're praying for a breakthrough na sana magkaroon ng impact sa kanya yung sinabi mo. But on the other hand, may mga times baka yung iyong magiging influence and impact will be very minimal. At napakahalaga, i-transfer mo rin siya sa isang tao na pwede magkaroon ng mas higit na pwedeng pagkaintindi, pagtsatsaga, o makakakonect doon sa kanyang dinideal at hinaharap na problema, di ba? Kaya nga, hindi ba, minsan yung mga effective para magkaroon ng breakthrough, may mga addiction sa substances o kaya yung addiction sa mga practices like for example, yung gambling. Minsan yung mga nakakapagbigay ng mas mainam na payo ay yung mga nanggaling din doon sa ganong klase ng pagkasadlak before sa kanilang buhay. Nung pinalaya sila ng Panginoon at nagbago na sila ng takbo ng buhay, isa sa mga bentahin nila when they counsel people who are in that situation, mas nagkakaroon ng connection. may familiarity sa kung ano yung takbo ng isip, ano yung takbo ng buhay, yung habits. At yun, alam na alam kung paano i-deal, paano kausapin, at ano yung mga ituturo para ma-modify yung takbo ng buhay. So yung old way goes one direction. The good way goes another direction. Meron ako nabasa noon, ewan ko kung gaano talaga katotoo, pero I'm thinking na yun nga yung pinanggalingan. Dati pag sinabing left, kaya hindi ba nga pagka kumaliwa, nangaliwa, usually ang implication ay negatibo. Tapos pag sinabing righteous, right hand, parang yung right ay yun naman yung tama. Well, ako po yung lefty, so ayoko nung ganun sana. Dati, it's an issue for me. Bakit kinakailangan masamain yung pagiging southpaw o yung pagiging left-handed? Pero dati kasi siguro, dahil yun nga yung typical na conversations ng mga tao, kinagamit siya. May ganun. No? Pero ito yung maganda nating makita. Siguro it's just a matter of figuratively saying na yung lumihis
at yung lumagay sa ayos. Yan na lang ang gamitin natin. Yung old ways, pag ikaw ay lihis, no? May panuntunang pang salita ng Diyos, panuntunang pang komunidad, panuntunang pang tama. Ayaw mo nun, doon ka sa opposite. Pero pagka nagkaroon ka na ng realization at gusto mo nang iayos, kailangan i-abandon mo na yun. And then you go to the other direction. Kaya nga ang sabi natin, ang change ay minsan, it will be a total deviation from ano yung nakasanayan, ano yung typical na ginagawa o naging takbo ng iyong buhay dati. Ang sinabi ni Kerry Russell, no, is worth considering. Sabi niya, sometimes it's the smallest decisions that can change your life forever. Minsan yung maliliit lang na desisyon ang malaki na daw ang may pagbabago sa iyong buhay. Bakit? Kasi minsan gusto natin agad ng malakihang decision. If it can be done, di maganda. No? Pero ang kadalasan, nagsisimula sa maliliit, yung modifications ng buhay. Minsan pag bisyo, no? Puputulin yung addiction yung dependence on certain substances. For example, dati every day magiging every other day hanggang once a week, hanggang sa once a month, hanggang totally ma-abandon na, no? Meron akong mga kilala mga sa paninigarilyo yung kanilang problema. So nicotine addiction. Yun, tagal din. May mga salita pang sasabihin na nangangasim kasi. Nakasanayan pag nai-stress, yung hinahanap-hanap, yan, mga ganun. May mga terms na ganun. Pero biyaya ng Panginoon nakakalaya din. Pero ano yung epekto nun? No? Una, ayun nga, later on, madidiscover mo yung kanilang sinasabi, buti natigilan ko. Ano yung mga magandang pakinabang? Well, at least for smoking, pagtigil nila. Una, may naipon. Kasi malaking gastos din, no? Every day, kung ilan ng sticks ang kinokonsumo. Pangalawa, yung first-hand smoke. Imagine mo yung pwede maging impact sa kalusugan mo. Sabi ko nga, yung kausap kong smoker dati, hindi nga maintindihan, pastor. Pag nagbuga ng usok yung jeep, pinawasiwas mo yung kamay mo para hindi yung usok, hindi mo masingkot. Pag may nagluluto sa kalye ng mga inihaw at nausukan ka, ayaw mo yun. Pero hinit-hit mo diretso sa katawan mo. Tama, no? Napaisip din ako doon. Di ba? Mayroon pang epekto yan sa iba. May second-hand smoke. Minsan, pati pamilya mo, nalalangkap yung usok na ikaw ang nagbuga sa kanila. And then yung pangatlo, yung third-hand smoke. Na yung mga usok na yan, nag-iiwan ng residue na yung mga tao naman nagagamit, for example, ng kwarto, ng kotse, ng mga unan na pinagdikitan ng amoy ng usok. Naapektuhan pa rin, di ba? So, yun nga yung third-hand smoke naman. At marami pang mga bagay na nakakasama, na impluensyahan mo pa yung mga ibang mga henerasyon, di ba? Yung hindi naman sana nagkaroon ng pagkabighani o pagkagusto sa ganyang klase na activity, suddenly, na-impluensyahan mo. Yan. So, yung maliit na pagtigil mo ay ang laki ng epekto. Ang laki pala ng saklaw na ipapakinabang. No? So, tama si Kerry Russell. Sometimes it's the smallest decisions that can change your life forever. So, mga adjustments ng ating buhay na hindi lang tayo, kundi maraming mga tao rin na nakasalalay sa atin o nadalapit sa atin ay nakikinabang. No? So, yun ay mahalaga at huwag po nating kakaligtaan. Well, sa atin hong pag-uusap na ito ay meron pa tayong part 2. Doon mo natin tatapusin yung ating discussion about change. No? Bakit nga ba ito kailangan at papaano? Yun naman ang ating sasagutin bukas, yung papaano. So, paalala po ng ating programa sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, 11:00 ng umaga sa darating na Sabado.